Anong inatubag natin ngayon sa gitna ng katakot-takot na mga baha? Impeachment pa rin. Impeachment pa rin. Etong Opo. si Paulo Ortega, na kung saan ang kanyang lugar sa La Union ay lumubog ang lahat ng tao at naging dagat. Pwedeng gawin sa turismo yun, ha? Beach. Grabe. Di ba? La Union Beach. Machakit. Ortega Beach Resort. Oh, yan. Si Ortega. Disgrasya. Di ba nakita nyo na ang style niyan doon sa Quadcom? Ibinalik nyo eh. Oh, di ba? Oh, di ba ibinalik nyo yung mga taga-La Union? Binalik nyo, binoto nyo ulit eh. Oh, kaya wala tayong sisihan kung lumalangoy kayo ngayon dyan sa La Union. Oh, real talk. Alam ko magagalit kayo sa akin, pero yun talaga po eh. Wala akong nakikitang ibang dahilan eh. Huwag niyo sabihin walang lumaban niya kay Ortega. Baka walang kalaban niya, Tony. Sabi nitong si Ortega, ito, matatawa ka talaga eh, ha? Sabi niya, makakadiscovery pa daw ng mas maraming alias na nag-receive ng confidential funds. Eh, syempre! Tayo eh, pinaglululukin itong mga KMU na to eh. Ay, naku. Kamoting may ulalo. Ayan. Bumili ako kamote kahapon. Ganun ba? Wala namang ulalo. Wala. Maayos naman. Okay, maigi naman. Opo. Siyempre, confidential fund, di alias nga. Ayan. Pambihira. No? That's Alam niyo, ako natural. nagtataka ako sa style na to. Huwag mong sabihin hindi nila alam yan. Ang tagal-tagal ko nang alam sa gobyerno, ang confidential fund, yung mga informant, alias talaga. Igigiit nyo na there's something wrong with Mary Grace Piatos. Niloloko nyo taong bayan. Huwag kayong makikinig sa mga dyan, mga kasama. Huwag kayong makikinig dun sa mga magnanakaw na gustong ilihis yung atensyon sa dito sa impeachment. Nililinlang lang kayo yung mga yan. Talagang ang confidential fund alias. Dapat. Matagal na yan. Ang liquidation, sasabit mo yung alias. O sasabihin nila, yung may pirma daw. Alias din ba yun? Siyempre may pirma. Itotoong tao yun. Magtaka kayo kung walang pirma. Puro propaganda, puro kasinungalingan ang gusto paniwalaan natin eh. Kayo po ba walang alias? Kayo po ba? Hindi siya. Wala po ba siyang alias? Sino? Si Ortega. Meron. Di ba? Alias Aquaman. Yan, oh. Waterman. Waterman. Ayan na. Oh, di ba? Waterman. Ano yun, ha? Yun yung fountain pen na mamahalin, ha? Waterman. Waterman Yun ang talaga. Fountain pen na mamahalin. Ibig sabihin nga, talagang alias po yan. Opo. Magkaliwanagan po tayo. Ito yung mga kasinungalingan na paulit-ulit natin na naririnig mula sa prosekusyon. Number one, masama yung alias. Confidential nga. Pag-iingat yun. Number two, Pag-iingat. pag sinabi ng auditor, unusual at kulang ang papeles, final na yon. Hindi pa po final yon. Pwede pa yung mag-MR, pwede pa yung pumunta sa komisyon, pwede pa kayong pumunta sa korte. Kasinungalingan. Ito, may isa na namang kasinungalingan. Binatatagal daw ng depensa yung hearing dahil ayaw mag-stipulate. Alam nyo, niloloko nyo na naman ang taong bayan. Bakit mag-stipulate basta-basta ang depensa kung masama para sa kanila? Ganon po talaga ang hearing. Paano yung mga nagsasabing yan? Wala namang experience sa actual hearing. Ang meron lang yan mga yan, hearing aid. Ayan. Ganun po talaga hearing. May papakita ka mga papeles. Ebidensya. Totoo ba ito? Hindi. Libo-libo. Gusto mo sabihin ng kabila, sige, okay na yan. Yung binigay mo papeles. Siraulo yung abogadong gagawa noon. Walang isip yun. Sa mga walang isip lang yun. Baka si Larry ka doon, pwedeng gawin yun. Pero yung talagang maayos, Oh my God. hindi pwede yun. Basta sasaksakan mo ko. Ito. Papeles. Aminin mo na genuine yan.
Abay, malaki pala ang luwag ng tornilyo mo eh. Ay, O, bakit KMU mo ka gagawin talaga. yan? Ah. Kasi depensa. Paano ko madidepensahan kung lahat papayag ka sa sasabihin ng prosekusyon? Siyempre, titignan mo yan. I-check mo yan. Ano ba ito? O, di ba? At it takes time. It's take time. It's take time. It takes time. Hindi nila alam, wala naman trial experience. Yung chopper case ni FG, yung stipulation namin ng documents, Okay. 3 araw, umaga at hapon sa Sandigan Bayan, sa dami. Ito, 8,000 documents. Gusto mo? 2 oras mag-stipulate? Ano ka? Hindi kasi, attorney, meron yatang 3,000 eh. Sa isang tingin lang, nabasa lahat eh. Ay, 4,000 pages yun. 4,000. Yung Pangulo. Ayan. Isang araw, nabasa niya, "Oy, happy 2,000 live Ay, viewers." thank you Maraming salamat po. guys. Yan, thank you. Wala kayong alam sa trial. Ganun po talaga ang proseso. Ayan. Bago ko aminin, titignan ko muna. Eh kung libo yan, titignan ko isa-isa yan. Otherwise, hindi ko ginagawa ang trabaho ko bilang defense counsel. Ayun. Opo. Trabahong 33 years tamad. na po akong abogado. Ang dami-dami ko nang hinawakang kaso. Bago paulit-ulit sasabihin ito mga ulalo, wala naman na panalong kaso yan eh. Oh. Eto gawin natin Punta kayo sa opisina. Bibigyan ko kayo ng listahan ng napanalo kong kaso. Ayan. Pero, sasalpak ko sa mukha nyo. Huwag yun ang patulan, attorney yan. Inggit lang yun sa'yo. Ay, hindi naman. Ididikit ko ng mighty band sa mukha nila. Inggit lang yun sa'yo. Yung mga tao na inggit, ganyan magsalita eh. Ito nakakatawa, pahulit-ulit eh. Parang hindi marunong mag-google. Buti pa si Dan Fernandez, marunong mag-google kahit paano. Di ba? At saka aminado, hindi sinungaling. Yan. Okay? Kaya ngayon ang sinasabi ko eh. Puro kasinungalingan, puro propaganda. O katulad ditong si Matibag. Akala mo kung ano na yung ginawa ni Representative Leandro Levice sa kanang nanay niya, si Senator Loren Legarda. Pinress release pa, I confirm that they have left the country. Eh ano ngayon? Di ba nakalagay sa Nagpaalam naman konstitusyon? eh, di ba? Hindi kailangang magpaalam. Oh, Wala silang yun. pakialam. Ayun. Kasi nasa konstitusyon, abogado naman si Matibag. Correct. Eh syempre, Bendalong wala ka na maasahan dito. Kay abogado, kay hindi. Talagang wala silang sinusunod kundi opinion nila. At saka yung utos ng kanilang amo. Oo. Kasi mga trained dogs eh. Oo. Pero hindi dapat mamayani ang bend the law. Mga kaibigan, hindi Oo. dapat. Kita mo, nakalagay sa konstitusyon na may right to travel. Okay. Ang right to travel, syempre, hindi naman absolute. Wala namang karapatang absolute. Opo. Pero yan ay marirestrict mo lang kung number 1, may hold departure order na in-issue ng korte. Yan. Aha. Number 2, kung may warrant of arrest ka, nagpiansa ka. In which case, tuwing babiyahe ka sa abroad, papaalam ka sa korte. Sa korte! Every Hindi sa time. NBI. Walang pakialam ng NBI dyan. Sinabi na yan ng Supreme Court in the landmark case of Arroyo versus Secretary of Justice. Yan ang petitioner dyan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nag-issue ng hold departure order yung Secretary of Justice, pangalan nito, si De Lima. Oo. Kalimutan mo na yung Sabi favorite ng mo. Supreme Court, sobrang ganda. Pag naaalala ko yung mukha, nakakalimutan ko yung pangalan eh. Oo. Okay. Sabi ng Supreme Court, ang mga executive departments hindi pwede mag-issue ng HDO. Ano lamang, yung hukuman lamang. Ayun. Nag-agree yung Supreme Court doon sa petitioner kay Mrs. Arroyo kasi nga malakas daw ang sex appeal ng abogado ni Mrs. Arroyo. Yun lang. Sa harap ng Korte Yun Suprema. lang. Tatay laban dun. Ang gandang lalaki ng abogado. Wow! Sabi nila. Yun lang. Sabi nila, wow, yummy. Yum, yum, yum. Ba yan? Allah. Merebestes. So, wala pong problema yan. No big deal. Ayun. Pinalalabas nila parang tumatakas. Oo nga. Bago sasabihin pa ni Boying Remulla, baka gusto nilang umuwi ng nakaposas. Bakit mo papauwi ng nakaposas? Bakit? Mr. Matibag, wala pong kaso. Walang hold departure order. Wala ni ano.
Kaya yung right to travel nila, hindi nyo pwedeng sitahin. Papansin ka eh. Tama na, ang dami ng butong hinahagi sa'yo ng amo mo sa Malacanang. Oo. Ang dami-dami mo nang natikmang buto eh. Buto! Buto! Ayan, baka magkamali. Puta eh. Ayan! Diba? Baka si Boying, grabing sobrang yabang. Alam mo, may kaibigan ako, psychologist, best friend ko. Opo. Sabi niya, pag ganun daw kayabang, nag-overcompensate. Oh. May kino-compensate siyang kakulangan. Ayun. Baka meron daw parting katawan na hindi na tumitigas. Aray ko. Hindi, muscle! Baka hindi na tumitigas yung muscle. Kaya, dinadaan na lamang sa yabang. Ayan. Ganun daw yun yung psychology noon eh.